Tama na sa tanungan dito sa Let's Ask Pilipinas. At ito na ating host, Agabulan! Magandang gabi po sa inyo lahat. Isa na namang gabi ng pagpapakitang gilas dito sa Let's Ask Pilipinas! Sarap eh, oh! Alam mo, tama! Hindi, nakakausus ako ngayon. Kasi sabi ko naman parate, tuwing may magagandang nanonood sa akin dito sa studio, ako'y natataranta. Ang daming magaganda rito, kaya na pa di lang ako kumikibo sa inyo, pero maraming salamat sa inyo lahat. Ngayon, ito naman sasabihin ko talaga, ito lang talaga ang game show kung saan ang opinyon ng mga Pinoy ang bida. Mga survey questions na sinagot ng ating mga kababayan ang aming itatanong at huhulaan ng mga contestants. At ang pinakamagaling magpulso ng Pinoy ang siyang may pagkakataong manalo ng ₱500,000 pesos! At ngayong gabi, bagong set ng 4 na contestants with stable internet connection ang makikipagtagisan ng galing sa isa't isa. Hindi ko na patatagalin, eto na sila! Jeff Lopez from Commonwealth, Quezon City! My good friend, G. Tonji! From Cubao, Quezon City, Jonilyn Gascano. Iniidolo ko at iniidolo ng buong bayan natin ang bitbit ng bandila ng Pilipinas, Donald Geisler. Donnie! Hello. Hi, Donnie. Thank you for joining us. Good evening to you. So, ready na kayo? Ready! Let's do this! Kung ganon, oras na para magpakitang gilas. Let's ask Pilipinas. So, here's your first question worth 2,000 pesos. Ang mga sagot, ma-in love sa bago, wag nang umibig muli. At ang tanong, anong mas gusto ng mga broken-hearted na Pinoy? Answers up! Let's ask. Teka muna, Jeff. Ba't may dala kang dumbbell dyan? Ako na ba? Mahilig ka ba sa gym? Nag-workout ka ba? Ang hobby ko ngayon ay CrossFit. CrossFit, ha? Mahirap yun, ha? Mahirap yun. Okay, tagnan natin ngayon. Jeff, what is your answer? Ang feeling ko kasi yung mga broken-hearted, di ba, parang kumbaga naglalasing na lang, tapos feeling ko parang ang sinisigaw nila ay wag nang umibig muli. Ikaw ba'y na-broken-hearted ka na ba? Jeff? Ano lang, parang may crush ako pero meron siyang ibang minamahal. Masakit yun, ha? May mahal ka, tapos may crush ka, may ibang mahal na, di ba? Oo. Okay, eto, tatanungin ko ngayon. Maraming salamat sa iyo. G-Tonji. Feeling ko, Aga, ang mga Pinoy mahilig magmahal. Mahilig At never mag-give up yan. So, ang sagot ko, ma-in love sa bago. May love sa bago. Yes. G, is that through experience? Yeah, parang feeling ko lang na pag broken-hearted ako, nakakalimutan ko talaga, nakaka-move on lang talaga yung mga tao kapag meron na silang bagong inspiration. Katulad niya, nakahanap na siya. And my good friend G-Tonji is happily married. Yay! Congratulations to you, G. Ang ganda mo pa rin, G. Thank you! Thank you very much, G-Tonji. Ito ngayon talungin natin. Jonilyn, ano ang iyong sagot? Ang sagot ko ay, wag nang umibig muli. Okay, thank you very much. Maraming salamat, Jonilyn. Tignan natin, let's ask Donnie. Hello. Donald Caster. Donald, partner, ano sagot mo? Wag nang umibig muli. Siguro kasi maraming Pilipino ang emotional, so usually pag sobra silang nasaktan, ayaw na nilang umibig muli. So ito ang final answer ko. Ako, ilang beses ako nasaktan. Pero naghanap ako ng naghanap. Hanggang sa nakahanap ako. At naghanap pa rin. Ay, dalawa lang. Biro lang po yan. Okay, tingnan natin ang sagot. For 2,000, let's ask Pilipinas. Love, 60%. Now, let's move on to the second question worth 4,000 pesos. Ang mga posibleng tamang sagot, tissue paper, tabo, at tubig. At ang tanong, pag inabutan ka ng pagkasira ng tiyan sa labas, hahanap ka ng tabo at tubig, tissue paper. Answers up. G-Tonji, Yes. what's keeping you busy right now?
I'm rehearsing for a play. It's a musical at Repertory Philippines called The Producers. Producer, wow, oo, maganda yan. I saw that sa, in New York. Yeah. Oh yeah, I Yeah. played the role of Ula, the Swedish bombshell. Oh. Gee, ang ganda-ganda mo talaga. You are indeed a bombshell, sabi nga talaga. Yes. Well, Aga, ang sagot ko kasi, alam mo matagal akong nasa Amerika, pero lahat ng Pilipino na nakikilala ko sa Amerika, nagtatabo at tubig pa rin kahit saan pumunta. Tabo at tubig. Walang sabon. Okay, thank you very much, Tito G. Jonalyn, what is your answer? Ang sagot ko ay tissue paper. Kasi hindi naman lahat ng CR o palikuran is may tabo at saka tubig. So, talagang tissue paper talaga una hinahanap. Lalo yung mga nagmamadali, kaya tissue paper ang sagot ko. Kasi feeling ko kasi ang tissue paper mas madaling hanapin kasi sabi nga nila walang tissue kahit paper lang. Kasi biglaan to, searchan mo, di ba? Okay, thank you very much, Jonalyn. Tanongin naman natin si Donnie. Donnie, what's your answer, Donnie? Yes. My answer is tissue paper. Kasi kung naabutan ako sa banyo, siguro tabo at tubig. Pero pag nasa labas at biglaan, siguro tissue paper ang unang hanapin ko. Tama. Yun ang pinakamadaling hanapin din kasi talaga. Good answer, good answer. Thank you very much, Donnie. Tariman natin si CrossFit Jeff Lopez. Since feeling ko ito yung pinaka-convenient, saka based from personal experience, ito lang kong hinahanap. Tissue paper! Tissue paper! Ito na. Nagkakaiba-ibahan na ng sagot dito. Tignan natin. Gusto ko na malaman ang sagot para malaman natin. Let's ask Pilipinas! Tissue paper, 67%. Ang tabo at tubig, 33%. Tuloy na natin to. This question is worth 6,000 pesos. Ang mga posibleng sagot, kandila, bulaklak. At ang tanong, ano ang mas importanteng dalhin sa sementeryo kapag Todos Los Santos? Isipin nyo ang sagot ng Pilipinas, these are all survey-based. Umpisa naman natin kay Jonalyn. Jonalyn, what is your answer? Kandila! Bakit? Kasi, ito daw yung sabi nila, yung pag sa soul daw, yung food daw ng soul is mag-alay ng kandila. So, kandila, parang food sa soul daw yan. Yun yung pagkakaalam ko Tsaka nabasa ko na din to Kaya, kandila. Tsaka pinakamura din. Amal-mal kayo ng flowers. Maraming salamat sa Jonalyn. Kandila, kanyang sagot. Let's ask Donnie. Donnie, what's your answer, Donnie? My answer is kandila rin. Kandila rin. Bakit kandila? Kasi pag Todos Los Santos, aabot hanggang gabi, hanggang the next day. So, siguro mas hinahanda nila yung kandila, tapos mas mura pa at the same time, ina-expect natin yung mga bisita magdadala ng bulaklak. Yeah, tama. Tsaka yung kandila raw kasi parang sign of life. Parang sabi nga kayo na yung soul daw, yung usok. Ewan ko ba rin si Jonalyn, yung usok naging soul. Okay. Jonalyn, pero maganda sagot yan. Thank you very much, Donnie. Tignan man natin si Jeff, the macho man. The lover boy, Jeff Lopez from Commonwealth. What is your answer? Okay, feeling ko mas thoughtful ang pagpupunta mo ng sementeryo pag ang dala mo ay bulaklak. Manananawagan ako sa lahat ng babae dyan. Ayan, si Jeff, nakita nyo? Kaina talagang lover boy na siya talaga ngayon. Kahit sa patay, talagang bulaklak ang dadalhin niya dahil mas thoughtful daw yon. Jeff, good luck sa'yo sa iyong love life. Bulaklak, thank you very much. G-Ton G, kandila o bulaklak? Ang feeling ko naman, ang bulaklak kasi namamatay ka agad. Ang kandila, pwede mong patayin, sindihan, patayin, sindihan. Kaya kandila, feeling ko ang sagot. Kandila na may drawing pa ng kandila. May artwork pa siya. Thank you very much. Tignan natin ang sagot. Let's ask Pilipinas. Kandila, 70%. Jeff! My good friend! Sayang. Sayang! Bye. Sayang! Sorry. Bye. Di ba, pakita mo na ng dumbbells mo. Isa lang. Here we go. Bye. Thank you very much, Jeff. Ay. So we have G-Toji with 8,000, Donnie with 10,000, Jonalyn with 10,000. At sa ating pagbabalik, malalaman natin kung sino ang susunod na magpapaalam. We will be back here on
Let's Ask Pilipinas! Okay, balik ang saya dito sa Let's Ask Pilipinas. Ang natitira para magpatuloy sa kanilang laro ay sina G. Tonji, Jonalyn, and Donnie. G, nakahabol ka, G, ha? Kita mo, ha? Sabi ko sa'yo, eh. Akala ko uwi na ako. Hindi. Si Jonalyn, consistent lang siya. Tsaka si Donnie, tignan natin ngayon. Donnie, pwede mo bang ikis si Jonalyn? Jonalyn, bigyan mo ako ng pagkakataon na i-date kita minsan. Natutuwa ako sa'yo. Ngayon, good luck sa inyong tatlo. Ito na po ang round 2. And here is question number 4, worth 8,000 pesos. Almusal, pananghalian, hapunan. At ang tanong, ayon sa nakararami, pinakamasiba sila kapag answers up. Let's start with G. Tonji. Ako, hindi ako kumakain masyado ng almusal. Tapos ang lunch ko, konti lang, salad. So talagang hapunan. I like that answer. Okay, G. Thank you very much. Tignan natin. Sandali, si Jonalyn. Umaga, tanghali, o gabi. Jonalyn! Kailan pinakamasiba? Pananghalian. Pananghalian. Pananghalian po. Okay, katulad po sabi ni dito, hindi naman pala taga-almusal. Tapos po, yung iba po, minsan paggabi kasi pagod na, hindi nakaka-dinner. Tapos pagtanghali, sarap kasi matulog ng busog. Okay, thank you very much, Jonalyn. Maraming salamat sa'yo. Donnie, Katulad ni Miss G, hapunan. Kasi pag hapunan kasi lahat na, yung day mo tapos na, so gusto mo lang kumain ng marami, mag-relax after a long day of work. So hapunan na pili ko. alam mo sa mga meron na akong gustong basahin dito, I just wanna make sure, Donnie, no? Sa lahat ng mga hindi nakakaalam, to si Donald Geisler po, silver medalist siya ng 1998 Asian Games and World Cup sa Taekwondo. Tapos, this guy represented the Philippines sa Summer Olympic Games noong 2000 and 2004 and gold medalist men's lightweight division 2005 SEA Games. Very much for the Meron akong introduction. tanong, Donnie, meron akong confusion kasi. May nagsasabi taekwondo o taekwondo. Ano ba yan? Taekwondo. Taekwondo. Kaya-kaya ko, ganyan ako sumipa eh. Laban ako. Dati naglaro ko yan eh. Ha! Front kick! 1, 2, 3! Thank you! Okay, tignan natin. Gusto ko na malaman ang sagot. Let's Ask Pilipinas. Almusal! 83% ang sumagot ng almusal. Tuloy-tuloy pa rin to. Question number 5, worth 10,000 pesos. Ang mga posibleng tamang sagot, Jeron Teng, Kobe Paras, Kiefer Ravena. Oh. At ang tanong, ayon sa nakakarami, sinong basketball player ang mas magaling kaysa sa tatay niya? Okay? Si Donnie, alam ka agad eh. Sa sports kasi to eh. Answers up! Let's start with, umpisa ko naman muna kay Jonalyn. Jonalyn! Jeron Teng. Jeron Siguro Teng. tapos na yung tatay niya, pero kasi di ba katatapos na ng UAP. Yes. Alam na alam mo yung UAP. Ikaw talaga, ha? Donnie, who do you think? What's your answer? Napili ko si Kiefer Ravena kasi si Jeron Teng, alam ko may kapatid siya pero hindi player yung dad niya. Tapos si Kiefer, as I recall, si Mr. Bong Ravena nga. Pero si Kobe, hindi ako masyadong familiar, Kobe para. So, napili ko si Kiefer Ravena. Okay. G. Tonji, sino sa tingin mo? Feeling ko si Kiefer Ravena. Kiefer Ravena. Alamin na natin ang sagot. Sino ba? Let's Ask Pilipinas.
Kobe Paras. Kobe Paras, 50%. Ang sumagot ng Jeron Teng is 30% and Kiefer Ravena, 20%. Alam niyo ba, nanalo si Kobe Paras kasi ng FIBA sa Under-16 Slam Dunk Competition. Hindi siya. Tapos sa Under-17, nanalo rin yung team nila Kobe Paras din. Kasama siya. So, tignan natin ngayon. And for our final question in this round, question number 6, worth 15,000 pesos. Ang mga posibleng tamang sagot, walang internet, walang cable, walang allowance. At ang tanong, para sa mga teenagers, ang pinaka-bad vibes ay... Let's Leo. start now with Donnie Geisler. Donnie, ano ang sagot mo? Ang sagot ko ay walang internet. Kasi mga teens ngayon, masyado nilang hinahanap yung mga post nila sa Facebook, tsaka mga Instagram. Talagang kailangan updated sila. So I think my answer will be walang internet. Walang internet. Thank you very much, Donnie. Let's ask G. Tonji. G, what's your answer? Alam mo kasi, miski hindi ka teenager, ako, super bad vibes ako pag walang internet. Walang internet. Oo, kailangan palagi nakakabit. Okay, tignan natin ngayon kay Jonelyn. Jonelyn, Walang allowance. walang allowance! Bakit? Bakit Siyempre, ang allowance? mga teenager, galayan. So, siyempre, paano ka gagala kung wala kang pera, wala kang allowance? Sabi nga nila kung walang pera, walang internet. Oo, wala kang bayad. Kasi dito puro teenagers ang nandito eh. Puro kami dito bata eh. Sandali ha. Wow! Ano sa inyo? Walang allowance. Tignan natin. Gusto ko na malaman ang sagot. Let's ask Pilipinas. Walang allowance. 63%. Wait lang! Jonathan, you have 25,000 pesos. Now, after 2 rounds, Donnie, you have 10,000. G, 8,000. Naku po, G to G, I gotta say thank you to you. Sorry. Sorry, G, but maraming salamat, G. Hi, thank you. Good luck. Thank you for joining us, G, ha. Maraming salamat. Of course. I love you. Thanks so much, Aga. Thank you. Thank you Good very luck, much. guys. God bless you. God bless you, G. Maraming salamat. Now we have our top 2 contestants na sina Jonelyn and Donnie. And here's the first question of the round, question number 7, worth 20,000 pesos. Ang mga posibleng tamang sagot, gumawa ng bolang kandila, kumain ng baon, magtaguan sa sementeryo, magtakutan. At ang tanong, sa araw ng patay, ano ang ginagawa ng mga batang Pinoy? Mabilis si Jonelyn. So let's start now with Jonelyn. Jonelyn, what is your answer? Nagtakutan. Eh, siyempre, Halloween, tapos mga patay-patay, so mga ghost-ghost ang usapan yan. Kaya, ayun, magtakutan. Tsaka ito yung gawain namin nung bata pa ako, Pwede, tignan natin. Thank you very much. Donnie, what's your answer, Donnie? Yes. Gumawa ng bolang kandila. Ginawa mo na ba yun nung bata ka? Yes, enjoy na enjoy ako nun. Ginagawa mo yun, ano? Oo. Anyway, tignan natin. Si Donnie ang sinagot, gumawa ng bola ng kandila. Si Jonelyn naman, magtakutan. Tignan natin ang sagot ng Pilipinas. Let's ask Pilipinas. Gumawa ng bola ng kandila. 63%! Jonelyn, pwede pa. Habol pa ako! Habol pa, you have 45,000. Laban pa tayo. Ito na yung question number 8. Tuloy-tuloy na natin. Now, this question is worth 35,000 pesos. Ito na to. Ang mga posibleng tamang sagot, sexy, malambing, matalino, sariwa. At ang tanong, anong katangian ang hahanapin ni Mister sa kanyang fantasy girlfriend? Kung ako tatanungin mo, kasi po, lahat ng katingian yan,
lahat ng katingin pong yan ay nasa aking asawa. Kaya... Okay, tingnan natin. Umpisahan naman natin sa gwapong Donnie Geisler. Go, Donnie, what's your answer? Ang answer ko, since ang katangian na hinahap ay fantasy lamang. Fantasy. So, lahat ng mga matatandang may asawa rin or mga may asawa, not necessarily lahat ng matanda, ay ang hanap nila ay sariwa. Maraming salamat sa'yo. Good luck. Johnny Lynn, tignan natin. Ano sa tingin mo ang pantasya ng mga lalaking may asawa? Ang sagot ay sexy. Yung isa, sinagot sariwa. Yung isa, sinagot sexy. So, sino kaya ang lulusot at aabot sa ating jackpot round? Alamin sa pagbabalik ng Let's Ask Pilipinas! Okay, tuloy ang kulitan sa ating pagbabalik. At kung sino man ang makakuha ng tamang sagot kina Jonalyn at Donnie ay siguradong pasok sa ating jackpot round. Alamin na natin ang sagot ng bayan. Let's Ask Pilipinas. Sariwa! Jonalyn! Thank you very much, Jonalyn! Ay, babayain ko. Donnie, congratulations, ha? Sir, Pasok ka sa jackpot Thank you, round. Ngayon, anong plano mo? In case makuha mo itong jackpot round na to, anong plano mo gawin sa panalunan mo? actually, I teach right now. I teach children from young kids from 4 years old to teens. Wow. So, summer, I try to put up parang an event that I help the less unfortunate kids na mag-try mag-taekwondo. Mag-taekwondo. So if ever I win the jackpot, I'll be helping the kids, you know, that can't afford taekwondo sa mga small barangays. Nice! Good luck! Now, I'll have to ask you, Donnie. Yes. I mean, I want you to win big, okay? But it's up to you, really. Ano ngayon ang gagawin mo? You wager or all in? Well, I'm wagering. I'm kind of mediocre with this because I want to help really the kids and Yes. maybe start some funds pa rin kahit paano. So, ang wager ko is only 20,000. 20,000. That's fine. We understand, Donnie. That's fine. Kasi mga kapatid, ang ilalaban po niya ay 20,000. So pag nanalo po siya, yung 65,000 niya, madadagdagan ng 20,000. So he takes home 85,000. At kung matalo naman siya, na wag naman sana, makakapag-uwi pa rin siya ng 45,000 pesos na makakatulong sa kanyang summer clinic sa mga maliliit na barangay, sa mga maliliit na bata po. So good luck sa'yo. Thank you. Thank Ito you. na ang posibleng tamang sagot. Apat ito, ha? Nyog, kamyas, avocado, aratilis. At ang tanong, anong puno ang pinakagustong akyatin ng mga batang Pinoy? Nyog, kamyas, avocado, aratilis. Donnie, nahihirapan Yes. ka ba? Actually, from the top of my head, kasi may mga experiences rin ako ng bata ako at may naisip akong puno na madalas ko talagang akyatin. Tapos napaka-convenient at masarap yung So ano niya, parang yung may konti fruit kang na. pagsisisi ngayon. Para bang sana nag-all-in ka na lang. Tignan natin. Medyo. Tignan natin. Okay, what's your answer? My answer is Aratilis. Aratiles. Aratilis ang sinugot niya. Wow. Tignan natin ang sagot. Let's ask Pilipinas. Aratilis. Aratilis, 60%. Dapat nag-all-in ka. 325,000. Anyway, Donnie, you still take home 85,000 pesos. Ayos pa rin yan. That will go a long Thank way, you, Donnie. Sir Aga, and I'm so happy I won. Thank you very much. Alright. Maraming
salamat. Congratulations, Donnie. I hope you had fun. Thank you for joining us. Yes! Congrats, 85,000. So sa mga nais makisagot sa aming mga tanong, just log on to our website at www.tv5.com.ph/show/Let's Ask Pilipinas for details. Ay, another day. All in, Aratilis. Sayang, 325,000 sana yun. Yan po ang aming game show. Napakasaya po. Kaya pumila na kayo, maglago na, at kayo sumali na. Ako po si Aga Mulak. See you again dito sa game show kung saan ang bayan ang siyang may hawak ng sagot. At ito ang Let's Ask Pilipinas.